Behold, now is the day of your salvation. Hindi bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon. Dahil baka mamaya, ito na ang huli mong pagkakataon. Hindi natin nahawak ang ating buhay. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Hindi natin alam kung bakit sa lugar na ito kami pinadala ng Panginoon. Napakaraming lugar na pwede namin pangaralan ng salita ng Diyos o pag-i-share ang salita ng Diyos. Pero dito po kami sa inyong lugar, tinako ng ating Panginoon. Maaari hindi sa inyong lahat, pero may ilan dito ngayon, tiniti ako sa iyo. Nangungusap ang Diyos sa iyong puso sapagkat hinog na, katulad ng isang puno ng mangga. Kapag nahinog ang bunga, hindi mananatili ito sa puno. Kung hindi ito aanihin, kusa itong mahuhulog at mapupulok lamang. Kailangan darating ang tapanahon ng pag-aani. At marahil para sa ilang ngayon na yon, hinihintay ka na ng Panginoon na isuko mo ang iyong buhay. Sabi na salita Mateo 11, come to me, all of you who are tired and heavily laden. Magsilapit kayo mga nangapapagalat ng bibigatan. Kung meron mga kaibigan kami sa lugar na ito, hindi mo na alam ang iyong gagawin. Napakaraming pagsubok. Gusto mo na sumuko. Nagdenegosyo ka. Halos 7 araw sa isang linggo. 24 oras kung maaari lamang para lang sa mga pangangailangan. Dahil kinikita na uwi lamang sa pagbayad utang, minsan kulang pa. Kapatid, may plano ang Diyos sa iyo. Nangungusap ang ating Panginoon ngayon sa iyo, sapagkat may plano siya para sa iyo at sa iyong buong pamilya. Bago po kami umalis ng lugar ito, nais kong sabihin sa inyo, nais kong iatid sa inyo, nais kong sabihin sa inyo ngayon ang nais iparating ng Diyos. Kailangan niyo siya papagaling sa inyong puso. Nais kong manalagan sa bawat isa naririto ka ngayon. Naunawaan mo ang aking mga sinasabi. Narinig ko pagkatuon ng ilang aking mga kasama. Ngayon lamang po namin ginawa ito sa mahabang panahon ang umarap sa tao at pangaral ng Ebanghelyo. Dahil sinasabi na salita ng Diyos, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Kung ang kanyang mga alagad noong unang panahon, hindi nila kinahiyang Ebanghelyo. At ang sabi na ating Panginoon, kayo magsahayag ng aral ang mabuting balita, kami sumusunod lamang. Kami ay tagapagsalita lamang ng Panginoon, tagapagpahayag sa inyo ng kalooban ng Diyos. Gusto niya nasimulan ang pagbabago sa inyong buhay. Kailangan lamang isang puso magpakumbaba. Kailangan lamang sa mga oras na ito. Makinig ka, kaibigan. Nangungusap si Jesus sa iyo. Hallelujah. Matagal din sa aking buhay. Matagal din ako. Matagal din akong patay sa spiritual. Matagal hindi ako mawasak ang aking buhay, mawasak ang aking pamilya, malulong sa iba't ibang bisyo. Pero darating ang panahon, hahatulan tayo ng Diyos. Mga pinamahagi ng araw na ito, maaaring ito na ang huling pagkakataon na binibigay niya para sa iyo. Maaaring nakarinig ka na ng Ebanghelyo ng Diyos. Pero ngayon, kumakatok ka sa puso ninyo. Sinasabi natin Panginoon, kapag hindi mo pa tinanggap ang biyayang inaanap sa iyo, maaaring dahil yung nakawin ng kaaway sapagkat sinasabi na salita ng Diyos, ang kaaway na parito. Walang mabuting magnakaw, pumatay at magwasak na buhay. Narinig mo ko ngayon, nais mo tanggapin, naiintindihan mo na kailangan mo si Jesus. Naiintindihan mo na kailangan mo ng kapatawaran ng Diyos. Maaari ba makita ang iyong kamay?
Sa mga naririto ngayon, nais mo ng kapatawaran. Nais mo ng pagbabago. At sinasabi mong, Lord, gusto ko na isuko ang buhay ko sa iyo. Maaari bang itaas mo ang iyong kamay? Nais ko makita. Nais ko sa makita yan. Sino ang gusto mong tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas? Meron po ba dito? Huwag po kayong mahihiya. Huwag niyo tingnan niyo inyong mga katabi dahil hindi yan ang tagapagligtas mo. Lalong hindi ganyan matutulungan. Meron po ba dito? Sinasabi ng salita ng Diyos, ikahihiya mo ko sa harap ng tao, ikahihiya ka sa harap ng aking Ama. Meron po ba dito sa lugar na to? Nais mong tanggapin ang ibig ng Diyos, nais mong tanggapin si Jesus bilang personal Lord and Savior. Hindi reliyon. Wala po kami nahalok sa inyong reliyon. Walang reliyon, ikinalulukot ko sabihin, walang reliyon mga pagliligtas sa inyo. Ang kailangan nyo lang tanggapin ang pag-ibig ni Jesus. Mayroon po pa dito sa lugar na ito, nais mo tanggapin ang ating Panginoon. Sasabihin mo, Lord, gusto kitang papagaliin sa buhay ko. Isinusuko ko na ang aking puso sa iyo. Humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Meron ba dito? So Brad, nais mo si Jesus sa buhay mo? Hallelujah. Salamat kapatid. Ikaw Brad, gusto mo ka ng kapatawaran mo, Panginoon? Ha? Hindi, Brad, hindi natin pwede pagtawanan ng salita ng Diyos. Ang pagdidinisyon. Gusto ni Lord. Dahil ito, gusto mo pagkakalalaki. Kung gusto niya magkakasabay tayo, tatanong kita kaibigan, Jesus sa puso mo, bilang Panginoon tayo kaibigan. Gusto mong may gamit si Lord sa puso mo? Salamat kapatid. Meron pa po ba dito, katulad ng dalawang lalaking ito, na nais tumanggap sa ating Panginoon bilang kanyang personal Lord and Savior? Huwag po kayo mahiyate. Pero, gusto po ba niyo si Jesus sa puso ninyo, as your Lord and Savior? Hallelujah. Meron pa po ba dito? Meron pong dalawa lalaki na nais sila si Jesus sa kanilang buhay as their personal Lord and Savior. Meron pa po ba? Huwag po kayong mahihiya. Brad, ikaw, do you want Jesus in your life? Kayo po, ate. Ayaw po ninyo. Huwag po kayong mahihiya. Hindi pagbabayak, wala pong pagkaya sa katakasa ng Diyos, kailangan nyo lang tanggapin. Nakikita kasi ni Lord yan eh. Pumupagtawanan kaibigan, hindi kami naparin para magpayatang sa aming mga sarili. Katulad lamang dinilo kami mga makasalanan at kinamagalan ng Diyos. Naranasan lamang po namin ang pag-ibig ni Jesus. Kaya po kami, kinakapala namin mga mukha para iharap sa inyo, ibahatid sa buting balita. Ulitin ko po, kapatid ikaw, Brad. Ikaw na nakasando. Brad, gusto mo ba si Jesus sa puso mo? Ayaw mo si Jesus? Hallelujah. Isang putong ayaw mo sa Panginoon Jesus. Talak na. Ikaw, Brad, gusto mo si Jesus? Ayaw mo rin. Ayaw mo kay Jesus. Meron pa po ba dito, pag-uwi natin ang tanong, sinong ayaw kay Jesus? Panginoon, tagapagligtas, taas ang tawa. So meron na pong dalawang lalaki kanina gusto nila si Jesus bilang personal Lord and Savior. Meron din dalawang lalaki ayaw nila kay Jesus. Sino po sa mga narito gusto niya si Jesus bilang Panginoon? Lord and Savior God. Gusto mo ba si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Lahat po, marahil nahihigit naman. Kaya ayaw ninyo magtaas ng kamay. Pero sa kaituturan ng inyong mga puso, gusto ninyo magsisi sa inyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na inyong buhay. Nais ko po kayong unahan sa isang panalangin. Tayo po'y mananalangin, hihingi po tayo ng kapatawaran. Sundan lamang po ninyo ako. Sabi ng salita ng Diyos, confession is made unto salvation. Kailangan po ninyo ibukangin yung biglig at sumunod sa panalangin ito. Atin pong iyuko sumandali ang ating mga ulo at sumunod sa panalangin ito. Panginoong Diyos, lumalapit po ko sa inyo sa sa araw na ito. Alam ko po ang aking katayuan sa inyong harap na ako'y hindi matuwid.
ako'y makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga gawa laban sa iyo, laban sa aking mga mahal sa buhay, at sa aking sarili, at sa aking kapwa. Lord, tinatanggap po kita ko ang kaloob kong handog, ang iyong handog ng pag-ibig, ang handog ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa iyong bugtong na anak na si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko po ang iyong biyaya ngayong umaga. Salamat po sa buhay ng hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinasabi ng salita ng Diyos. Hallelujah. That if you confess with your mouth the Lord Jesus, ikayag mo sa panalangin ang ating Jesus Cristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. If you confess with your heart and believe in your heart God hath raised Him from the dead, na nananampalatayaan mo sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos na magtuli para sa iyo, sa iyong kasalanan. Sabi ng salita ng Diyos, you will be saved. Ika'y maliligtas. Hallelujah. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Sa mga sumunod sa panalangin yun, sabi ng salita ng Diyos, hallelujah, binigyan ka na ng kalapatan maging anak ng Diyos. Hallelujah. Salamat po sa mga naririto ngayong araw na ito, sa tumanggap sa ating Panginoon at sa mga tumanggi. Hallelujah. Si Lord ang bahala sa inyo. Pero sa mga tumanggap, salamat sa Diyos. Magmula sa araw na ito, may gagawin ang ating Panginoon sa iyong buhay, sa iyong puso. Inaanyayahan po namin kayo sa aming pong fellowship, sa aming pong church, ang JLJM Ministry. JLJM Joyful Life. Hallelujah. Joyful Life in Jesus Ministry, JLJM. Dito lamang po sa may Parkview. Yung po mga tumanggap sa ating Panginoon, mayroon marami pa kayong katalungan patungkol sa pananampalataya, kung paanong lalago sa pananampalataya, kung paanong mamumuhay ng matuwid magmula ngayon na tinanggap mo si Jesus as your personal Lord and Savior. Mayroon po kami mga kapatiran na maring gumabay sa inyong paglagong spiritual. Ngayon po, inaanyayahan po namin kayong muli sa mga nabigyan po ng mga flyers, nabigyan ng invitation, ang aming po church, ay nabigyan naman sa view, Pagunggo. Apo at ang ating pastor po dyan, hallelujah, ang mga katulong sa inyo, para lumagong spiritually. Okay? So muli po, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami pamahagi ng salita ng Diyos. Salamat sa mga nakinig. May gagawin, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. May gagawin ang ating Panginoon. Hallelujah, purihin ng Diyos para ang pagkakataon sa inyo lahat.